Magandang hapon, bagong Pilipinas. Una sa ating mga balita. Tinututukan ng House Committee on Basic Education and Culture ang ilang panukalang layong pagbutihin ang education pathways para sa mga mag-aaral sa basic education. Ayon kay House Committee Chairperson Roman Romulo, layo ng mga hakbang na ito na ihanda ang mga mag-aaral para sa kolehiyo at sa mundo ng trabaho. Si Sofia Potenciano, una sa Balita Live. Sofia? Mga kasama, tinututukan ng House Committee on Basic Education and Culture ang ilang hakbang para sa pagpapalawak ng education pathways para sa mga mag-aaral sa basic education. Kamati pinasa na ang Education Pathways Act noong 19th Congress, muling inihain ngayon 20th Congress ang panukala upang tugunan ng ilang issue sa K-12 curriculum. Under this proposed measure, what we are proposing is that we retain the K-12 program. Although we retain the K-12 program, after grade 10, learners are given the option to take an honors exam. If they pass that honors exam, then they proceed immediately to first-year college. They do not have to go through grades 11 or 12. Dagdag ni Committee on Basic Education and Culture Chairperson at Pasig Representative Roman Romulo, kung ayaw kumuha ng mga mag-aaral ng honors exam, may option pa rin silang ituloy ang grade 11 at 12. Hinikayat din ang mambabatas ng Department of Education sa pamamagitan ng curriculum development na tanggalin at muling suriin ang kasalukuyang curriculum ng senior high school. That has not gone up to the standards that we want. It has congested the curriculum. In fact, under the current setup, learners have reported to us that unless you take STEM, malilimit yung college courses that you can take. Sa ilalim ng panukala, 5 na lang ang core subjects sa senior high school mula sa dating 15. Pupunuin na rin ang electives ang grades 11 at 12 upang mapaigting ang kasanayan ng mga mag-aaral. Ayon kay DepEd Assistant Secretary Janir Dakutan, naisagawa na ang pilot testing ng pinalakas na senior high school curriculum sa halos 900 paaralan sa buong mundo, sa buong bansa. The feedback was generally favorable because of the reduced number of core subjects po. So parang nafe-feel ng mga bata they were decongested of too many academic requirements din sa kanila. Samantala, inaasahan ding talakayan ang resulta ng Southeast Asia Primary Learning Metrics o CPLM na naglalahad ng learning gaps sa mathematics, reading at iba pang pangunahing kasanayan ng mga mag-aaral. Mga kasama, para sa mga mambabatas at resource persons na dumalo sa pagdinig, sa pamamagitan ng patuloy na pagsusulong ng reforma sa basic education ay mabibigyang linaw ang direksyon lalo na sa usapin ng learning recovery at curriculum reform. Balik muna sa inyo. Sofia, may timeline na ba kung kailan i-implement ang honors exam sa grade 10? Naj, nabanggit ko nga kanina na bagamat na ipasa na noong 19th Congress ang Education Pathways Act, ay hindi pa rin ito naging ganap na batas. Ngunit gayunman, hinihikayat ng komite ang Department of Education na pag-aralan kung maaaring ipatupad o i-introduce ang ilang reforma kahit walang batas gaya na lang ng honors exam. Anila kasi layo ng reformang ito na pagandahin pa ang curriculum gawing student-centered at dagdagan ng mga electives at madecongest ang mga subjects lalo na sa senior high school. Naj?